Nagsimula ang series sa dalawang babaeng sexy na naglaban ng espadahan sa gitna ng malakas na ulan. At madali lang natalo ng blondie ang isang black hair. Sa isang banda naman ay may babaeng may hawak na tanikala ang tinutukan ng isang may pana at palaso. Nakailag ang may tanikala na kaagad ding bumawi ng pag-atake nito ng armas. At bagsak ang Robin Hood na babae. Ipinakita din ng iba pang mga naglalaban at marami pang nasaktan. Kaya agad sinabi ng medic na iligtas ang mga natalo. Isa pala itong tournament na tinawag na Carnival at pakana ng mga military officers. Ipinakita si Satellizer na hinarap ng maraming mga kalaban. Kaya inilabas niya ang armas na Nova Blood. Umatake ang mga kalaban niyang warriors na babae, pero lahat sila ay kinarni lang ng blondie gamit ang matalim na armas. May natira na natatakot, pero hindi rin ito nakaligtas sa bayolente na Satellizer. Ngunit lahat ng mga nasugatan at nakarne ng mga Pandora Warriors ay dinala para ayusin ng Medex team. Sa paaralan na iyon ay Pandora ang tawag sa mga warrior nila. May advanced tech silang inilalagay sa katawan ng mga Pandora para kahit maputol ang kanilang mga katawan at kamay ay pwede pa rin silang maayos at mailigtas. Nagtanong si Arthur sa guro na Yumi Kim kung anong nangyari noong Pandora pa lang ito. Kaya nagkwento ang guro ng pagsalakay ng isang malakas na alien na tinawag nilang Nova. Sinira ng alien ng isang Navy fleet sa isang pagsabog lang. Dating miyembro ng Elite Pandora si Yumi Kim. Sa pag-atake ng alien ay sila ng kanilang grupo ang pinadala para labanan ng alien. Nag-activate ang kanilang armas saka din sila mabilis na umatake sa malaking alien. Gamit ang Volt Power ay sinira nila ang armor ng malaking alien kaya na-expose ang energy core nito. Ayos lang sana ang pakikipaglaban nila pero dahil umatake ang kalaban ng malakas nitong energy blast, ay nangagsitomba ang mga Pandora. Naputol ang paa ng isa samantalang bagsak na ang iba. Nakasurvive si Yumi na binalak pang manlaban. Ngunit pagdalaw niya ay nahulog ang isa niyang kamay dahil naputol na rin pala ito. Kaya kaagad din silang sinundo ng Medex na nag-aabang sa tabi. Habang inililigtas ang mga Pandora ay diretso ang pag-atake ng alien. At papatakas na sina Yumi at ng isang kasama nito nang makita nila si Kazuha na nagliliwanag ang katawan. Buong tapang na tumalon si Kazuha sa naka-expose na core ng alien at tinusok ito ng armas kahit na alam na kasama siyang matitigok. Nasira ang core ng alien na sumabog. Pero kasama din na namatay si Kazuha na hindi na nila na-repair ang katawan. At naging bayani nga si Kazuha. Ito ang ate ng ating bida na si Kazuya. Sinundo ng Airbus ng Pandora Academy si Kazuya para maging limiter ng mga magiging second year na Pandora. Sinabi ng nangsundo sa kanya na pinipili nila ang mga mas bata dahil mas malikot daw ang isip nila na maging partner ng isang Pandora. May synchronization daw ang isang Pandora at limiter gamit ang kanilang utak kapag sila ay nakikipaglaban. At sensitibo ang koneksyon na ito dahil pwedeng mamatay kaagad ang mga Pandora sa laban kapag nagkaroon ng problema. Pagdating nila sa academy ay binati si Kazuya ng isa pang school council officer saka sinabing may nagaganap na tournament ng mga Pandora. Ipinakita si Satellizer na kinakalaban ng iba pang Pandora. Umatake ang isang blondie ng armas nito. Pero ito ang pinugot ni Satellizer gamit ng blade at bagsak ang chicks. Saka din pinagdugo ang isa pa na bagsak din ang magandang katawan. Umatake ang pang-tatlo na nag-surprise attack. Subalit na pa-atras lang ito sa isang pader na tinutukan ni Satellizer. Sinubukang hawakan ng extra ang blondie. Pero binali ng blondie ang kamay saka din sinaksak ang babae. Isang mayabang at overconfident ang sinabi na tatalunin si Satellizer na binansagan nilang untouchable dahil nga wala pang nakahawak sa katawan nito. Umatake ng tali si Gan-ese sa hindi naglakad palayo na Satellizer. Pero ito ang bumagsak na walang bra sa hallway kung saan naglalakad si Kazuya at ng mga officers. Kaya nakakita ng pang-bachelor's party ang batang bida. Nakita din niya ang sumunod na si Satellizer at feeling niya ay ito ang ate niyang si Kazuha. Kaya walang ano-ano na niyakap ito ni Kazuya at sinubsob ang mukha sa babae. Inakala ng mga class officers na papatayin ng babae si Kazuya dahil sa ginawa. Ngunit nag-blush si Satellizer. Saka din nila nakita ang freezing effect na power ng bagong dumating na Kazuya. Sinamantala naman ni Gan-ese ang pagkakataon at umatake. Kalaunan ay naging balita sa paaralan nila ang pagkatalo ni Satellizer. At sinasabing si Gan-ese ang nakatalo sa kanya. Pagkatapos matur ni Chiffon si Kazuya ay sinabi ng lalaki na gustong makausap si Satellizer para humingi ng tawad. Ngunit nagnerbiyos si Chiffon na sinabing papatayin siya ng babae lalo at ginawang una ng dibdib nito. At sinabihan pa ang lalaki na mag-enroll na sa ibang paaralan. Pero nag-uusap pa lang sila nang bumaba sa bus si Satellizer na nalagyan ng bondage ang isang mata dahil sa pagkasugat sa laban. Dinaanan ni Satellizer sina Chiffon at Kazuya. Pero nang makita siya ng lalaki ay tinawag ang babae saka din hinawakan sa kamay. Kaya nagulat si Satellizer na natigilan. Napa-atras si Satellizer na natamba pa at nahulog ang eyeglass. Kaya ibinalik ito ni Kazuya na tinignan pa ng babae ang mukha ng lalaki bago muling iniwan. Muling hinawakan ni Kazuya ang kamay ng nag-blush na Satellizer. Binawi ng babae ang kamay nito saka din tinutukan ng armas si Kazuya na sinabihang tumigil na sa pagsunod sa kanya.
Saktong dumating ang mayabang pa rin na Ganesa na dahil nanalo ay feeling hindi na matatalo. Dahil masama ang tingin ni Satellizer ay sinabi niyang kahit anong gawin nito ay talo pa rin siya sa kanya. Ngunit para daw makontento ay pagbibigyan ni Ganesa ang Blondie na maglaban silang muli kahit tapos na ang tournament. Saka din inactivate ni Ganesa ang vault weapon nito. Kaya lumabas ang mga kadena na may tusok mula sa likod. Umatake ang mga tusok-tusok ni Ganesa na iniwasan ng nagtanggal ng eyeglass na Satellizer. Tumalon si Ganesa na muling umatake ng tusok pero iniwasan pa rin ni Satellizer. Nakatayo ang Blondie na sinira ang isang logo. Kaya umatake si Ganesa ng pinagyayabang nitong kadena na matulis. Kaso ay na-deflect lang ito ni Satellizer saka din pinagsusugat ang nasaktan at nasira ang damit na Ganesa. Akala nila kung talo na si Ganesa. Ngunit alam na nito kung paano ma-activate ang Pandora mode. Kaya nag-ilaw ang katawan nito kasabay ng pag-ayos ng kanyang damit. At nagulat ang mga nakakitang class officers dahil nakaya na ni Ganesa ang mode na iyon pero bawal sana sa ganong laban. Dahil sa lakas ni Ganesa ay napa-atras si Satellizer na muling hinawakan ni Kazuya para tulungan. Nagulat si Satellizer dahil kahit ilang beses na siyang hinawakan ng lalaki ay hindi siya nakaramdam ng galit dito. Dahil naiwan ng armas ay madaling nahuli ni Ganesa si Satellizer na tinalian ng mga kadena nito. Pinigilan ni Chiffon si Ganesa at sinabing tumigil na. Ngunit umatake pa rin ng mga may kadena na blade si Ganesa at sinugat-sugat ang nakatali na Blondie. Kaya nakita ang kaseksihan ni Satellizer. Patawa-tawa si Ganesa dahil feeling niya ay panalo na siya ng flawless victory. Balak niyang putulin ang kamay ng Blondie para maging memorable ang pagkapanalo niya. Sinabi ni Kazuya na tumigil na siya dahil nanalo naman na. Ngunit sinampal kasi ni Ganesa ang lalaki na bakla. Kaya nagalit si Satellizer na inactivate din ang Pandora mode nito. Kaya naitapon si Ganesa na nagulat dahil alam din pala ito ng katunggali. Umatake ng mga matutulis na kadena si Ganesa. Subalit hinawi lang ito ulit ni Satellizer saka din pinabagsak sa isang pag-atake si Ganesa. Lalapitan pa sana ni Satellizer si Ganesa. Pero dumating na si Yumi at nang isa pa na inawat si Satellizer na sinabing bumalik na sa pagiging normal. Kaya nakinig naman si Satellizer na naging normal uli at inayos ang damit. Ipinakilala ni Chiffon ang dalawang dumating na isang guro at isang medex. Sila daw ang nakasama sa lumaban noon na alien. Kaya alam na ni Kazuya na ito ang mga kagrupo ng ate noon. Pinagalitan ni Yumi si Satellizer kaya natawa si Ganesa. Pero pati pala siya ay kasama sa paparusahan. Kalaunan pa ay binigyan ng badge ni Margaret si Kazuya saka sinabing maging mabuti itong limiter ng Pandora na magugustuhan siya. Pagpunta sa bagong kwarto ni Kazuya ay dumating naman si Arthur na kanyang roommate. Kaya nag-usap sila at nagtanong ang bida tungkol kay Satellizer. Pero binalaan siya ni Arthur na layuan ito dahil walang tiwala sa mga limiter na gaya nila. Sinabi ni Arthur na mas maganda pa daw ang Pandora nito na mabait sa kanya. Saka ipinakitang ito si Ganesa na kinagulat ng bida. Pero hindi kasi alam ni Arthur ang nangyaring laban kanina. Ngunit hanggang sa pagtulog ay hindi pa rin matanggal sa isip ni Kazuya si Satellizer. At ganun din ang babae habang naliligo. Hindi naman lingid sa isang limiter eater ang pagdating ni Kazuya. Sinabi nitong kakainin din ng cute na virgin. Sa paaralan ay nagpakilala si Kaho na kanilang class president. Sinabi nito sa bida na libre ang mga pagkain doon. Maliban lang sa burger na kailangan nilang magbayad pero masarap daw ito. Naroon din si Arthur na binati sila. Dumating naman ang untouchable queen na si Satellizer at nagtakbuhan ng mga mag-aaral na takot sa kanya. Ngunit lumapit ulit si Kazuya at hinawakan ang kamay ng babae na nagulat at nag-blush. Kaya napasigaw ang mga tao na inakalang mamamatay na si Kazuya. Pero hindi nagalit si Satellizer na umalis. Sinundan siya ng lalaki na binigay ang pagkain na nabitiwan nito. Saka nagpasalamat ang lalaki dahil sa pagligtas ni Satellizer sa kanya kay Ganesa at paggamit pa ng Pandora power nito. Pero sinabi din ng babae na ginawa niya ito dahil unang sinubukan siyang iligtas ng lalaki. Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Satellizer at sinabi na gustong maging limiter ng babae kaya nag-blush si Satellizer. Nagpakilala ang lalaki at magtatanong pa sana ang Blondie pero dumating ang istorbo na si Miyabi kasama ng mga lalaki nito. Nagpakilala siya bilang third-year student na taga-tikim ng mga first years na lalaking magustuhan nito. Tumayo si Satellizer na umalis dahil ayaw sa maraming mga tao. Susundan sana siya ni Kazuya pero hinawakan ni Miyabi ang lalaki dahil gusto itong bautismohan para maging unvirgin. Subalit sinabi ni Kazuya na ayaw niya ang sawsawan ng publiko at susundan sana si Satellizer. Kaso ay binantayan siya ng mga lalaki ni Miyabi. Alam ni Satellizer na pupuwersahin nila si Kazuya kaya tinutukan nito ng armas si Miyabi. Subalit nagalit si Miyabi na nag-ready sa pakikipaglaban at ibinalibag si Satellizer na nasaktan. Muling tumayo ang Blondie na inatake ni Miyabi ng mga lumipad na espada pero sinangga ng babae. Nagyabang si Miyabi na mabilis daw siya sabay punta sa likod ni Satellizer. Sa mga third year lang daw tinuturo ang teknik na iyon. Subalit nagawa din ito ni Satellizer na umatake sa likod. Pero nakailag si Miyabi.
Muli silang nagsalpukan at napahanga si Miyabi dahil na-master na pala ni Satellizer ang teknik na iyon. Nagkabanggaan pa sila at nasugatan ang mukha ni Miyabi na ikinagulat niya at ng kanyang mga boys. Kaya napasigaw ito sa frustration. Pero hindi na daw siya magpipigil. Saka din pinaghanda ang mga boys nito para gamitin ang kanilang freezing power. Saka din nagliwanag ang kinatatayuan nila sa power ng mga limiter. Nagyayabang pa rin si Miyabi na tigok na daw si Satellizer. Pero nakatalon pa rin si Satellizer na ipinagtaka ni Miyabi. Pwede na sanang umalis si Satellizer ngunit inisip pa nito si Kazuya kaya muling bumaba at iniunat ang kamay para sa lalaki. Ngunit tinamaan ng blade ni Miyabi ang kamay ni Satellizer. Saka din ang kanyang dibdib kaya ito nasaktan na natamba. Sinabunutan siya ni Miyabi saka sinuntok. Tinutukan ng kutsilyo at saka din sinira ang damit ni Satellizer. Sinabi ni Kazuya na tigilan na nila si Satellizer. Ngunit pinagbubugbog ng ibang mga lalaki si Kazuya na walang silbi. Saka pa nagmasa-masa si Miyabi ng malalaking papaya ni Satellizer na hindi na nakalaban. Hindi pa tapos dahil pinatuwad nito ang babae. Saka din tinanggal ang palda para makita ng mga boys nitong lalaki. At hindi pa sila masaya na kinunan ng mga larawan ang hindi na makalaban na babae. Epo-post daw nila ito online para makita ng lahat. Nang hindi na makatiis si Kazuya ay napasigaw siya saka din lumabas ang mas malakas nitong freezing power na pinatigil ang lahat. Kaya nagulat din si Miyabi dahil na-cancel ni Kazuya ang power ng tatlo niyang boys. Binugbog ni Satellizer ang mga lalaking manyak. Saka din ito pinagbalingan si Miyabi. Agad na nagpatulong si Nakaho at Arthur kay Chiffon dahil sa gulo. Ipinakitang natalo na ni Satellizer si Miyabi na nagmamakaawa at sinira na nito ang mga cellphone ng mga lalaki. Papatayin na sana ito ng Blondie nang pinigilan siya ng Student Council President dahil bawal ito sa kanilang school policy. Dumating din si Nayumi at ng kasama nitong extra na gagamitin sana ang power. Pero ginamit ulit ni Kazuya ang freezing nito na kinatigil nila. Hindi pa rin sana titigil si Satellizer ngunit sinaway na rin siya ni Kazuya. Naalala ng lalaki ang sabi ng ate niya tungkol sa tunay na trabaho ng Pandora na ang kalaban ay mga alien. Kaya ito rin ang sinabi niya sa galit na Satellizer. At nakinig naman ang babae na tumigil at naglakad paalis. Pero sa isang sulok ay pinapanood sila ng isa pang Pandora na nakaupo sa bakod. Nang dalawa na lang si Nayumi at Elise ay nalaman nilang tulad din ni Kazuha ang pagkakagawa ng katawan ni Kazuya. Hindi sila makapaniwala dahil unang beses nilang makakita ng lalaki na parang Pandora din lang. At ang gobyerno ang nakakaalam ng lahat ng ito kaysa kay Kazuya na may-ari mismo ng katawan niya. Ipinaliwanag ni Chiffon kay Kazuya na delikado ang ginawa ni Satellizer. Dahil sa pagtalo niya sa isang third year ay gagalaw at makikialam ang iba pang mga third years. Sa isang simulation ay kinalaban ni Ingrid ang isang alien sa tulong ng freezing power ni Leo. Tumalo ng babae na naging 4 at mabilis pinag-slice ang katawan ng kalaban. Saka din ito sinira ang core ng alien na sumabog. Kaya binati siya ni Leo dahil naging mas mabilis daw siya. Pero pagbalik nila ay sinalubong sila ni Atiya na sinabing kailangan niyang puntahan ang Untouchable Queen. Pinalaya na si Satellizer sa pagkakakulong nito dahil sa ginawang pagtalo sa isang third-year student. At sa daan ay sinalubong siya ni Ingrid na ang trabaho daw ay tagapagdisiplina sa mga matigas ang ulo na Pandora. Agad naglabas ng armas si Satellizer para depensahan ang sarili. Pero walang paki si Ingrid na sinabing naroon siya para gampanan ng trabaho. Sinabi nitong maghanap ng limiter si Satellizer para may pagtanggol ang sarili kapag umatake na siya. Narinig naman ito ni Kaho na kaagad sinabihan si Kazuya. Kaya kaagad umalis ang lalaki para puntahan si Satellizer. Kumatok siya ng pinto at basta nalang pumasok sa kwarto ng babae. At nakita nito ang diary ng babae at hindi niya napigilan ang sarili na babasahin sana ito. Pero lumabas si Satellizer mula sa paliligo na tinalon ng lalaki para sa diary nito. Pero natanggal ang towel niya kaya nakakita ulit si Kazuya. Sinabi ng lalaki na gustong maging limiter ng babae. Subalit tumanggi si Satellizer at pinaalis ang lalaki. Nang magkita ulit sina Ingrid at Satellizer ay sinabi ng Blondie na umaatake si Ingrid sa mga mas mahinang Pandora na walang limiter. Kaya nainis si Ingrid na umatake at nasira ang bintana. Sa kanito sinabing hindi ibig sabihin noon na mahina siya kapag wala siyang limiter. Nakabawi ng sampal si Satellizer. Kaya hinanda ni Ingrid ang vault weapon nito na tinularan din ni Satellizer. Napapaatras ang bida na nagtaka kung paano nakakaatake ang kaharap ng ganun kabilis. Saka pa siya nabugbog ni Ingrid at pina-atras na naitapon gamit ng combo attack kay Satellizer. Ramdam ng baklang bida ang laban sa labas na kanyang sinilip. Dahil mas mabilis si Ingrid ay ginamit ni Satellizer ang accelerator at mabilis na umikot-ikot kay Ingrid. At tingin ng bida na mas mabilis pa ito. Subalit nang umatake si Satellizer ng saksak ay sinira ni Ingrid ang armas niya at sinabing yung ginamit niya ang pinaka-basic sa kanilang mga third-year students. Saka din nag-ilaw si Ingrid at naging 4 pa siyang umatake. Kaya walang laban si Satellizer nang bugbugin siya ng senior student. Nang dumating si Leo ay naistorbo si Ingrid kaya naka-atras si Satellizer.
Sinabi ni Ingrid na bibigyan ng isa pang pagkakataon si Satellizer na makahanap ng limiter nito. Kaya lumapit naman si Kazuya na sinabing siya ang magiging limiter ni Satellizer. Sinabi ni Ingrid na kapag sasali si Kazuya kay Satellizer ay kasama siya sa anumang parusa na sasapitin ng babae. Pero dahil gusto ni Kazuya si Satellizer ay lumapit na siya sa babae. Ngunit nahihiya si Satellizer na nag-blush. Sinabi niyang nakakayaki daw ang feeling na iyon kapag hinahawakan siya ng lalaki. Subalit sinabi ni Ingrid na normal lang iyon sa kanilang mga Pandora at mga limiter. Saka inutusan si Leo na inactivate ang connection nila. Umatake na si Ingrid. Ngunit ginamit ni Kazuya ang limiter power na kina-atras ni Ingrid na nagulat. Kaya balak niyang unahin si Kazuya pero tinagpas naman siya ni Satellizer. Nagalit si Ingrid na muling umatake kaya naglaban ulit sila ni Satellizer. Nagtanong si Kazuya kung bakit adik sa law and order si Ingrid. At ang dumating na Ganesa ang sumabat na sinabi ang nakaraan ni Ingrid. Nang mapatay ang maraming mga Pandora na kasama ni Ingrid dahil sa pagdating ng isang alien nova, ay pinatay ito ng kanilang Pluton leader na si Marin. Pero namatay din si Marin na kinalungkot ni Ingrid. Kung disiplinado at malakas na sana noon ang mga first years ay hindi sana namatay si Marin. Dahil sa nangyari ay naging istrikto na si Ingrid sa pagdisiplina sa mga lower year students. Nahuli si Satellizer gamit ng freezing attack ni Leo. Pero mabilis din itong kinontra ni Kazuya na tinanggal ang power ni Leo. Nagulat si Ingrid na sinabing katumbas ng power ng alien nova ang freezing ni Kazuya. Inutusan ni Ingrid na umilag si Leo pero natuhod na siya ni Satellizer. Inactivate ni Ingrid ang Pandora mode nito kaya nag-ilaw na ang katawan niya na parang white lady at napuno ng energy. Habang umaatake ay naaalala pa rin ni Ingrid ang namatay nilang Pluton leader. At sisiguruhin na tuturuan ng mga susunod na henerasyon para hindi na maulit ang kamatayan ni Marin. Naitapon si Satellizer at sasaktan sana ni Ingrid. Ngunit gumamit ulit ng freezing power nito si Kazuya na pinadapa si Ingrid. Sinabi ni Kazuya na hindi man niya kilala si Marin pero mali pa rin ang masyadong pag-istrikto ni Ingrid. Sinabi ni Ingrid na walang alam ang bida. Pero sinabi ni Kazuya na alam nito ang trabaho ng mga Pandora dahil ate niya si Kazuha. Kaya nagulat si Ingrid. Sinabi rin ng nasa tabi lang na Ganesa na pumapanig kay Kazuya. Kasama din siya sa nangyari noon at sinabi ni Marin sa kanya na pinatakbo ang mga first years dahil mamamatay lang sila kapag lumaban sa Nova. At alam din niyang kapalit nito ang buhay niya. Kaya nakangiti siya noong namatay dahil nagampanan niya ang trabaho bilang Pandora. Kaya tumigil na si Ingrid sa pag-atake. Saka din umalis si Ganesa na sinabing hindi yun ginawa para kay Satellizer. Dahil hindi man lang nag-thank you si Satellizer kay Kazuya ay sinabi ni Nakaho at Arthur na huwag nang umasa si Kazuya sa Untouchable Queen. Pero natigilan sila nang nasa likod na pala nila si Satellizer. Tinawag ni Satellizer si Kazuya para mag-usap daw sila na sila lang. Nang sila na lang ay hinawakan ni Satellizer ang kamay ng lalaki at ipinahawak ang mukha. Saka sinabing si Kazuya daw ang the one dahil hindi siya nagalit nang mahawakan siya nito noon. Sinabi ni Satellizer na payag na siyang maging limiter ni Kazuya. Ngunit hindi siya pwedeng binyagan. At ayos lang sa masayang lalaki. Kalaunan ay magkasamang kumain ng burger ang dalawa. At nag-blush si Satellizer na nagbaw at hiniling sa lalaki na puntahan siya sa kwarto nito pagsapit ng gabi. At payag agad ang bida. Pero habang naglalakad siya sa daan ay nakakita ng isang babae na walang ano-ano na niyakap na lang si Kazuya na nagtaka. Pero bagong dating lang pala ito doon na mag-enroll kaya hinatid ito ng bida sa principal office. Nalaman ng dalawang extra na pupunta siya sa kwarto ni Satellizer kaya nagulat naman ang dalawa. Naalala ni Arthur nang magpunta siya sa kwarto ni Ganesa at nakatulog sa piling ng babae at naging masaya hanggang umaga. Papasok na si Kazuya sa dorm ni Satellizer nang harangan siya ng tatlong mga babae. Nang malaman ng mga ito na papunta na siya sa kwarto ni Satellizer, ay bigla nilang hinila ang bida sa isang gilid at sinaktan. Sinubukan silang pigilan ni Hako pero hindi nakikinig ang mga ito. Inapakan nila si Kazuya saka nagpakilalang sina Audrey, Aika at Tris. Naalala ni Kaho na sila yung mga natalo sa carnival na katatapos lang. Kaya sinipa ni Chris si Kaho na nasaktan. Kaya nainis si Kaho na muling tumayo at naglabas ng armas para labanan ng mga bully. Sinabi ni Kazuya na umatras na ito at tumakbo. Ngunit mas inasar siya ni Chris na nagtawag ng laban kaya umatake nga si Kaho na iniisi-isi ni Chris. Naglabas naman siya ng dalawang blade at tinagpas si Kaho na bumagsak. Magtatawag sana si Arthur ng teacher pero hindi siya pinatakas ng mga babae. At gumamit pa ng kadena ang isang babae na itinali siya at inapakan ng itlog. Kaya nasasaktan ito na sumigaw. Habang naglalakad si Rana ay narinig ang sigaw ni na Arthur at Kaho. Pero nagalit na si Kazuya na sinabing tumigil ang tatlong babae kung ayaw masaktan. Saka din niya ginamit ang freezing power na naramdaman ni Rana na napasilip. Natigil din ang tatlong bully na hindi makagalaw. Pero nang nawalan ng malay si Kazuya dahil sa paggamit ng malakas na power ay muling nakalaya ang tatlong babae. Nagtaka ang tatlo sa lakas ni Kazuya at sinabing hindi papayag na maging limiter ni Satellizer.
Sisibakin sana ito ni Audrey ng kanyang palakol. Nang biglang saluhin ni Rana ang armas niya at sinabing nang unang makita niya si Kazuya ay sa kanya lang ito. At ramdam ni Audrey na malakas si Rana. Umatake si Chris na iniwasan ni Rana. Sinalo lang din niya ang armas ni Aika at binalibag ang babae. Sinuntok lang niya ang tiyan ng umatake na Chris na bagsak. At ganun din ang ginawa niya kay Audrey na bagsak din sa isang suntok. Kaya natakot si Aika na sumuko na. Sa kwarto ay busy pa rin si Satellizer na nagbibihis ng may kumatok. Ito pala si Arthur na ipinakilala si Rana na nangligtas sa kanila sa kamay ng mga bully at sinabing nasa klinik ang bida. Kaya agad pinuntahan ni Satellizer ang bida at sinabi ng mga doktor na ayos na si Kazuya. Samantala kina Arthur at Kaho ay kausap nila si Rana. Sinabi ni Rana na inutusan siya ng chief village nila para hanapin ang kanyang Man of Destiny sa paaralan na iyon. At alam ng dalawa na limiter ang hinahanap ni Rana. Sinabi ni Rana na si Kazuya ang gusto nito. Kaya ipinaliwanag ni Arthur na si Satellizer na kinausap niya kanina ang gusto ni Kazuya. Kaya malungkot si Rana. Nang magising si Kazuya ay nakita nitong natulog sa tabi niya si Satellizer kaya siya masaya. Nag-usap pa sila saglit saka din umalis ang babae. Nagpakilala si Rana sa school bilang new student. At pinili ni Rana na makatabi si Satellizer para lang pala sabihin na si Kazuya ang gustong maging limiter. Kaya nagulat si Satellizer pero tahimik pa rin ito. Sa locker room ay tinuruan ng mga kaklase si Rana kung paano gamitin ang vault sa likod para magpalit ng damit. Sa PE class ay hinamon ni Ganese si Rana ng duel at agad na inilabas ang vault weapon nito saka umatake. Agad namang inilabas ni Rana ng vault weapon na knuckles saka sinangga ang mga pag-atake ni Ganesa. Agad ding nakalapit si Rana at sinira ang damit ni Ganese saka din sinipa. Ngunit nakasangga si Ganesa at muli silang nag-reset. Umatake ulit si Ganesa ng mga kadena nito. Walang nagawa si Rana kundi protektahan ang sarili at inakala ni Ganesa na panalo na siya. Ngunit nakaligtas pa rin si Rana at sa isang iglap ay nakapunta sa harap ni Ganesa. Gagamitan sana niya ng close attack technique si Ganesa pero pinigilan na sila ng guro. Kaya alam ni na Satellizer at Ganesa na malakas ang transfer students. Nagtanong si Kazuya kung bakit untouchable ang tawag kay Satellizer. Kaya nagkwento sina Arthur at Kaho ng balitang narinig tungkol kay Satellizer bago nag-enroll doon. Sa dating paaralan ay may isang sikat na limiter na sinubukang ma-chick si Satellizer. Ngunit bagbog ito sa babae kaya na-kick out sa paaralan si Satellizer. Nag-aalala daw ang dalawa para kay Kazuya dahil baka mabugbog din siya kapag hindi iniwasan si Satellizer. Dumating si Rana na binati si Kazuya at masaya itong makita ang lalaki. Lumapit-lapit si Rana sa lalaki na hindi komportable dahil senior pala niya ang babae. Dahil nakita ni Nakaho at Arthur na parang pusa na naglalambing si Rana ay nagpaalam sila at iniwan na ang hindi makareklamo na Kazuya. Inilapit pa ng babae ang sarili sa bida na bakla sabay sabing tawagin siya sa pangalan na Rana. At dahil magalang ay sinusunod naman ni Kazuya ang nais ni Rana. Nagulat ang bida nang makitang nakatayo na pala sa tabi nila si Satellizer. Kaya nagpaliwanag si Kazuya na utos ito ng senior. Saka pa pinapainggitan ni Rana si Satellizer na niyakap ang first year. Tumalikod si Satellizer na galit na tinawag si Kazuya dahil may mas mahalaga daw silang pag-uusapan. Kaya tumayo naman agad ang bida na nagpaalam kay Rana na next time na lang sila mag-lunch. Kaya malungkot si Rana na naiwan. Sinamantala ito ng parang devil na atiya na lumapit at nagpakilalang third year student. Sa kanya sinabing naaawa daw siya kay Kazuya. Kaya naging interesado si Rana kung para ito kay Kazuya. Sa rooftop naman ay sinabi ng nagbablush pa rin na Satellizer na tawagin siya ni Kazuya sa first name nito. Ayaw sana ng bida pero sinabi ng babae na kung maging partner sila ay dapat matanggal ang masyadong formality sa pagitan nila. Saka ito ulit naglabas ng burger para maging lunch nila. Samantala ay hindi maganda ang mood ni Rana dahil sa mga sinabi ni Atiya na kasinungalingan. Sinabi ni Atiya na kinakawawa at inaabuso ni Satellizer si Kazuya. Naalala din ni Rana ang sinabi ng chieftain nilang ang sinumang makapag-ilaw sa kanyang vault ay ito ang dapat niyang maging the one. Kaya nagpunta siya sa kwarto ni Satellizer at sinabing magkasubukan sila. Nagpunta sila ng gym at doon ay sinabi ni Rana na iwasan na ni Satellizer si Kazuya. Ngunit ayaw ni Satellizer dahil nagkasundo na sila ni Kazuya na maging partners. Ngunit isiningil ni Rana na hindi daw binautismohan ni Satellizer si Kazuya kaya hindi pa rin sila formal na pares. Tumalikod si Satellizer na sinabing wala siyang dapat ipaliwanag kay Rana. Hinawakan ni Rana ang balikat ni Satellizer para mag-usap pa sila pero sinampal siya ng babae na ayaw na hahawakan. Pero bumawi ng sampal si Rana. At sinabing maglaban silang dalawa. Samantalang nasa tabi lang ang manipulator na may utak ng nangyayari sa kanila. Inilabas ni Satellizer ang armas at ganon din si Rana. Sinabi nilang pareho habang naglalaban na kapag natalo ang isa ay aalis na ito sa buhay ni Kazuya. Sumipa si Rana na sinangga at iniwasan ni Satellizer. Muling umatake si Rana. Pero ginamit ni Satellizer ang acceleration skill at tinuhad si Rana.
Subalit may sariling teknik si Rana kaya nag-ilaw ang katawan na parang nagkaroon ng booster. At sa isang iglap ay naitapon si Satellizer na hindi nakita ang pag-atake ni Rana. Sinabi ni Rana na may binuksan siyang hollow gate ayon sa fighting style na nalalaman. Aatake sana si Satellizer pero sinalubong siya ng long-range na suntok ni Rana. Tumakbo-takbo si Satellizer para pag-aralan ng layo ng distansya ng suntok ni Rana. Pero nasuntok ulit siya ni Rana ng marami pang beses. Kaya ginamit ulit ni Satellizer ang acceleration. Alam ni Rana ang susunod na lalabasan ng kaharap na kanyang ginamitan ng suntok. Pero nag-double accelerate si Satellizer na nakaiwas at si Rana pa ang inatake nito na tinanggalan ng damit. Kaya maging si Atiya na nanunood sa tabi ay nagulat din sa pag-advance ng galing ni Satellizer. Sinabi ni Rana na exciting na kalaban si Satellizer. Sinabi ng Blondie na tatapusin na ang laban na iyon sabay labas ng armas. Saka sila ulit mabilis na nagkasubukan ng kanilang pag-atake. Pagkahawi ng usok ay ipinakitang nasaksak ang isang balikat ni Rana na nagdugo. Pero nahawakan na ni Rana si Satellizer at nakatutok ang kamao sa tiyan ng Blondie. At dito niya isinagawa ang teknik na 1-inch punch gamit ng Volt Weapon, kaya bagsak si Satellizer sa sahig. Sa isip ni Atiya ay hindi nila pwedeng maliitin ang kakayahan ng 2 second years. Muling tumayo si Satellizer na hindi pa siya tapos sa laban nila. Maglalaban pa sana ang dalawa nang dumating si Kazuya na pinigilan na sila. Habang nag-uusap ang tatlo para maayos ang gulo, ay dumating si Atiya kasama ang 2 pang third years. Nagulat si Rana nang malaman na ginamit lang pala siya ni Atiya para sa plano nito. Hindi daw kasi nila hahayaan ng isang lower year na labanan ang mga third years na tulad nila. Kaya matapang si Satellizer na sinabing handa siya sa mga dumating na Pandora. Sinabi ni Arnett na kayanan niyang talunin si Satellizer. Pero hindi payag si Cleo na gustong mangbugbog. Kaya sinabi ni Rana na sasali din siya para 2 versus 2 ang laban. At ipinaintindi ni Rana na gagawin niyon bilang pagsingil sa paggamit sa kanya ng mga lokong third year students. Sinubukan silang pigilan ni Kazuya. Pero pinatulog ni Arnett ang bakla na nawalan ng malay. Kaya galit na umatake si Satellizer na sinipa si Arnett. Pero nakabawi ito at agad na inilabas ang Volt Weapon saka nagpa-cute. Nasugat ang likod ni Satellizer dahil sa kakaibang armas ni Arnett kaya siya na-puzzle. Samantala ay sinabi ni Cleo na tuturuan ng leksyon si Rana. Saka din inilabas ang Volt Weapon na pang-boxing. Saka din kaagad na pinagsusuntok si Rana na nataman. Babawi sana si Rana ng suntok pero na-counter siya ng mas mabilis na pagsuntok ni Cleo. Saka pa ito gumamit ng Tempest Turn at naging 3 kaya bagsak ang Bugbog na Rana sa kanyang mga suntok. Gumamit ng acceleration si Satellizer at mabilis na umikot at umatake kay Arnett. Ngunit naiwasan ito ng kalaban at muling nasugatan ng magkaibang parte ng katawan ni Satellizer na bumagsak sa sahig. Sinabi ng napapatawang Arnett na ang after image niya ang inaatake ni Satellizer. Noong una pa pala ito nagdo-double acceleration kaya nakakapunta siya sa likod at inaatake ang likod ng bida. Pinagpili nila kung hihingi ng tawad si Satellizer o maglalaban pa sila. At pinili ng Blondie na maglaban sila. Gumamit ulit ng acceleration si Satellizer pero sinabi ni Arnett na mabagal pa rin at tuturuan si Satellizer kung paano. Saka muling sinugatan si Satellizer gamit ng armas. Nag-double accelerate ulit si Satellizer pero mas nasugatan ulit siya ni Arnett sa likod. Dahil ayaw ni Satellizer na humingi ng patawad ay inislice na siya ni Arnett kaya nagdugo ang chicks na bida at nawalan ng malay. Ganon din na knockout pa rin si Rana na nasira na din ang damit. Sinabi ni Atiya na mag-sorry na si Satellizer. Ngunit dahil ayaw ng bida ay nagalit si Atiya at inutusan ng 2 kasama na sirain nila ang stigmata ni Satellizer sa likod. Ayaw ng 2 dahil pwede silang ma-expel sa paaralan. Ngunit iyon daw ang nararapat para igalang sila ng mga lower years. Naalala ni Satellizer nang magpunta sila sa bahay ng tatay niya. Kabit kasi ang nanay niya at may sakit ito kaya sila nakitira doon. Galit ang legal wife sa kanila at tangi lang na si Violet ang may galang pa rin. Ang kapatid nilang bunso ay hindi rin tanggap si Satellizer. Inaabuso ni bunso ang ate na ginagawang kabayo. At pagdaan pa ng mga araw ay hinahawakan na rin ito ang mga private property ni Satellizer. Nagbabanta kasi itong palalayasin kapag nagsumbong. Sinabi niya sa nanay ang mga nagaganap. Ngunit sinabi ng ina na kung aalis sila doon ay mamamatay sila dahil wala silang pera. Paglaki pa nila ay gusto na ni Bunso na kumain ng tunay na pagkain. Mabuti na lang at nakita sila ni Violet na sinampal si Bunso. Saka sinabi kay Satellizer na bumukod na lang ito. Isang araw ay pinuntahan niya ang ina sa hospital dahil naging malala ang sakit nito. At doon ay humingi ng tawad ang ina dahil sa pagbubulag-bulagan sa ginawa ng iba kay Satellizer. Saka inutusan ng ina na maging malakas si Satellizer at huwag magpatalo sa kahit sino. Saka din namatay ang ina. Sa kasalukuyan ay muling tumayo si Satellizer para ipagpatuloy ang laban. Kaya nagulat ang third year students. Nag-ilaw ang katawan ni Satellizer tulad ng teknik ni Rana at naramdaman ng mga third year students ang puwersa.
Saka pa mabilis na sugatan at naitapon si Arneth na nagdugo sa pagkakahagis. Sinuntok naman ng nagising na Rana si Cleo para sila ang maglaban. Walang tigil sa pag-atake si Satellizer na nagagawang makipagsabayan kay Arneth. Kaya nagtaka si Atia dahil lumakas bigla ang second year. Nag-alala si Arneth dahil walang emosyon ang katunggali. Saka pa naging mas mabilis ang acceleration ni Satellizer. At nagawa ng bida na makaperform ng triple acceleration. At bumagsak ang natalo na Arneth. Naging 3 naman si Cleo na umatake. Ngunit naging 4 naman si Rana at tinalo nito ang mga Cleo. Saka sinapak si Cleo na bagsak na din. Nagtaka si Rana dahil nagawa ni Satellizer na magamit ang teknik niyang pagbukas ng gate. Nang magising si Satellizer ay binalak ni Atia na tapusin ang dalawa habang mahina pa sila. Bumangon din sina Arneth at Cleo na hindi pa tuluyang natalo. Sinabi ng mga ito na hindi na sila magpipigil pa sa laban. Muli sanang magsasalpukan ng mga babae nang sumigaw si Chiffon na sinabing tumigil na sila. Ayaw pang magpaawat ni Arneth. Kaya napilitan na si Chiffon na gumamit ng dahas at sa isang iglap ay pinatulog si Arneth. Dahil alam ni na Atia at Cleo na mas malakas si Chiffon ay nakinig na sila sa utos ng school class president. Inutusan ni Chiffon si Satellizer na dalhin sa clinic si Kazuya. Si Rana ang excited na magdadala kay Kazuya. Pero nauna nang binuhat ni Satellizer ang bida. Kalaunan sa swimming pool ay kinausap ni Chiffon si Elizabeth tungkol kay Satellizer. Ibinalita niyang tinalo ng untouchable ang 3 third years. Bago umalis ay ipinaalala ni Chiffon ng sinabi ng kanilang principal na mayroon silang mas malaking problema na dapat bantayan. Nang magising si Kazuya ay nakita niya pareho sina Rana at Satellizer na nasa tabi niya. Sinabi ng nagalit na Satellizer na hindi dapat nakikialam si Kazuya sa mga laban na hindi naman kanya. Pero sinabi ni Rana na ginawa ito ng bida para kay Satellizer. Concerned si Satellizer kay Kazuya pero para maiwasan ang dagdag sagutan ay lumabas na lang ito. Kaya sinamantala na naman ni Rana ang pagkakataon para magpapansin kay Kazuya na crush niya. Pero ang totoo sa isip ni Satellizer ay masaya siya nang ipaglaban siya ng bida. Nang sumunod na araw habang nasa kantin sina Kaho, Kazuya at Arthur ay nakita ng bida si Elizabeth na dating prom queen. At sinabi ng bida na maganda nga si Elizabeth. Pero sinabihan siya ni Arthur na mag-ingat dahil delikado ang mga maganda. Samantala ay nagtanong ang mga third years kay Elizabeth kung ano ang plano. Pero wala nang interest si Elizabeth dahil naalala niya ang sinabi ni Chiffon na mas malaking problema. Pero hindi pa rin tapos sina Atia na gustong gumanti. At dahil natalo na sila ni Satellizer ay may ibang plano si Atia. Sa kantin ay nakita ni Satellizer si Rana na nilalandi na naman si Kazuya. Sinabi ni Rana na dahil wala pang partner ang bida sa paparating na prom ay siya na ang bahala. Pero lumapit ang masama ang aura na Satellizer na sinabing siya ang magiging partner ni Kazuya. Hindi naniniwala si Rana dahil alam na nagsinungaling lang ang blondie. Saka sila nagkatinginan ng masama. Pero sinabi ni Kazuya ang balak na si Satellizer talaga ang nais sanang makapartner. Kaya naintindihan naman daw ito ni Rana na tinanggap ang desisyon ng bida. Pero hindi ito sisuko agad-agad. Sabay halik kay Kazuya sa pisngi na ikinatigil ng lalaki. Saka din umalis. Nainis naman si Satellizer na sinabing magkita sila kalaunan sa prom. Sa kwarto ay hindi pa rin makamove on si Satellizer sa nakitang reaksyon ni Kazuya sa halik ni Rana. Binuksan niya ang pinto nang kumatok si Kazuya. Pero natapilok siya at ginawang kama ang lalaki. Kaya pareho silang namula at nahiya. Subalit nasa tabi lang si Atia na may balak na masama. Sinabi ni Atia na naroon siya hindi para sa mga third years, kundi ay sariling desisyon ni Atia na hamanin ng laban si Satellizer. Sinabi ng pumagitna agad na Kazuya na hindi hahayaan na makitang masaktan ulit si Satellizer. Kaya naman feeling love ng babae na bida at feeling na konsensya ni Atia. Pero ipinaliwanag ni Atia sabay pakita ng costume na hindi combat ang kanilang duel, kundi ay kung sino ang mananalo na mas maraming boto sa pagiging prom queen. Hindi naman umatras si V na sinabing handa siya sa anumang klase ng duel. Sabay yugyog ng malaking papaya. Kaya nahiya si Atia na tinagaw ang kanya at naglakad paalis. Sa stage ay nagpaganda ang lahat ng mga gustong sumali sa Pandora Queen Contest. Kasama din dito ang mga chicks na tinalo na ni Satellizer sa combat. Sa backstage ay nahihiya si Satellizer dahil wala siyang alam sa mga beauty contest. Nagsalita si Rana na nakadress na din at nag-360 pa para kay Kazuya na hindi na bakla. Sinabi pa nito kay Satellizer na ang panalo niya ay panalo nilang dalawa ng kanyang partner. Dumating ulit si Atia na sinabing tinatanggap na yata ni Satellizer ang pagkatalo. Saka ulit tinago ang boobs nang makita ng nag-bounce na pag-aari ni Rana. Naglakad ng stage si Atia saka din nag-post para sa mga voters na malakas ang sigawan. At mas malakas na naman ang sigawan nila paglabas ni Rana na ipinakita ang asset. Dumating naman ang stage time ni Satellizer. Kaya nagulat ang mga tao dahil sumali siya sa unang pagkakataon. Sa stage ay nakatayo lang ang bida na hindi alam ang gagawin. Kaya tahimik ang mga voters na sinabing inosente talaga ang kinatatakutan nilang Warrior Pandora.
Kaya nahihiyang muling nagtago sa backstage si Satellizer na sinuportahan pa rin ni Kazuya. Saka din lumabas ang previous winner nilang si Elizabeth. Kalaunan pa ay dumating ang announcement ng mga nanalo. Sinabi ng announcer na si Miyabi ang nasa 5th place, kaya nagyabang itong masaya. Pero biglang binawi ng announcer dahil bumili ng boto si Miyabi na natiklo at na-disqualify siya. Kaya si Ganesa ang nasa 5th place. 4th place naman si Rana na masaya at niyakap si Kazuya. Nasa 3rd place naman si Atia. Ang 2nd place ay si Elizabeth. At ang naging 1st place ay si Satellizer dahil siya ang bida. Kaya hindi makapaniwala ang iba pang mga contestant. Ang hindi nila alam ay plano pala ng mga 3rd years na manalo si Satellizer. Dahil may balak na silang ipasuot dito na prom queen dress. Hinila ng mga assistant ang bagong Pandora Queen para magpalit ng damit. At paglabas niya sa stage ay halos wala na siyang damit. Tapos patawa-tawa pa si Atia na sinabing kapag uminit ang damit na iyon ay magiging transparent. Kaya habang nasa stage si Satellizer ay biglang naging transparent ang damit. Kaya napahiya si Satellizer na itinatago ang mga bukol. Samantalang patawa-tawa naman si Atia na pinagtsismisan ng mga kasama na maliit kasi ang bukol kaya inggit. Dahil nagpatulong si Satellizer kay Kazuya ay ginamit ng bida ang malakas na freezing at pinatigil ang lahat. Saka din nilapitan si Satellizer at pareho silang tumakbo palayo habang naka-freeze pa ang mga tao.